Batiin po natin muli yung katabi po natin ng Happy Lord's Day at ngitihan po sila. Tayo po ay nasasabik na makasama po muli ang bawat isa sa ating pong pagbubulay ng salita po ng ating Panginoon. Alam nyo po mga kapatid, kapag maulan talagang challenging. Tama po ba? Hindi lang po yung pagbangon, kundi yung pagbiyahe. Lalo na po pag malayo po kayo, di ba? Yung pagbiyahe. At lalo na po pag nakamotor ka, nakasakyan ka, o kaya mag-commute ka, talaga pong challenging, talaga pong kailangan mong mapagtagumpayan. Pero pwede po ba nating palakpakan ng Panginoon dahil narito po tayo ngayon? At tayo po ay makakarinig po muli ng salita ng Panginoon na magiging pagkain po ng ating pong mga espiritu. Alam niyo po mga kapatid, ang title po ng ating pag-uusapan sa mga sandali pong ito ay When God Opened the Door. Nang buksan ng Panginoon ang pintuan. Sino po dito yung merong sa kanila pong mga bulsa o bitbit po nila yung kanilang susi? Susi ng bahay, susi ng kotse. Sino po meron dyan? Meron po, no? Susi ng bahay, susi ng kotse. Sino po dito yung madalas nakakalimutan yung susi? Wala po nga amen? Wala. Ako lang po nakakalimot. Lalo na po pag walang duplicate, tama po ba? Pag nakalimutan mo yung susi ng bahay, may secret passage para makapasok po sa bahay. Tama po ba? May secret kang gagawin para makapasok ka. So mahalaga po yung tinatawag na susi. Kapag may susi, meron pong tinatawag na access. Amen? Pag may susi ka, may access ka. At dito po, sabi dito, some doors only if you are allowed to enter. Lalo na pag yan. Pag exclusive subdivision, pa po yan, di ba? Naka-gate pa po yan. May magbubukas pa talaga, may gwardiya pa. May sisilipin kung may sticker ka. Kung BF Homes. Mga ganyan po, di ba? Or gated subdivision, or executive lounges, private clubs, or VIP room, kailangan mo ng access. Pag wala kang access, hindi ka makakapasok. Tama po, kahit anong pagpupumilit mo, kahit anong gawin mo, kahit sabihin mo doon sa gwardiya na ako may-ari niyan, kung wala kang patunay na may access ka doon, hindi ka po makakapasok. Tama po ba? Kahit nga po sarili po nating bahay, pag naiwanan mo yung susi, hindi ka makapasok. Tama po ba? At ako po sure na lahat po tayo na may susi, minsan nang nakalimutan yung mga susi natin. At dito po makikita po natin, kapag may susi ka, welcome ka, tama po ba? Sa bahay na yun, dahil ikaw lang yung may access. Ang problema, pag wala kang susi, hindi ka pa kakilala ng may-ari, hindi ka welcome. Sino po dito magpapasok nang hindi niya kakilala sa bahay po nila? Meron po ba? Wala po, di ba? Kumbaga, titignan pa po muna natin kung dapat ba itong papasukin sa pamamahay ko? May mga ganun pa po tayong pag-iisip. Not everyone is welcome. Alam niyo po, people naturally create doors. Ginawa po ang pintuan, hindi lamang po para pasukan, kundi it is a form of security din sa ating pong mga bahay. Ano po kaya ang feeling na yung bahay po ay walang pintuan? Sige po, ano pong feeling pag yung bahay walang pintuan? Merong bintana, walang pintuan. Saan ka pumapasok? Sa bintana. Baka pagkamalang pa magnanakaw ka tama po ba? So kailangan ng access, kailangan ng pintuan. At dito po sa ating pag-uusapan, binuksan po ng Panginoong Diyos yung access, yung door o yung pintuan patungo sa mga hentil. O tayo po yun. Sabihin niyo po sa katabi niyo, ikaw yun. Ako yun. Tayo po yun mga kapatid. Binuksan ng Panginoon yung pintuan ng sa ganon, hindi lamang mga Israelita, kundi ang lahat ng mananampalataya ay maligtas. Ang lahat ng tao ay maligtas.
tandaan po natin, God shows no partiality because He has opened the door of salvation to all who believe in Jesus Christ. Bawal po ang bias, ang may bias. Bawal po ang may pinapanigan, may kinikilingan. Alam niyo po yung ano ng isang telebisyon? Yung parang 24 oras po yata yun eh. Walang pinapanigan, walang kinikilingan. Serbisyong, totoo lamang. Tama po ba? Sadly, sometimes, we do the same with the gospel, mga kapatid. We create barriers o tayo po ay gumagawa ng pintuan o bakod na kung saan hindi inaayaan natin yun na yung ibang mga kakilala, nakakasalamuha natin ay hindi makapakinig ng salita ng ating Panginoon. But in Acts chapter 10, matatandaan nyo po, review po tayo, Acts chapter 9, nakonverte po si Saul, siya po ay nangaral, siya po ay nagtungo sa Arabia, nangaral muli. At then, in the latter part ng chapter 9, pinakita po doon si Pedro ay naglalakbay papunta po ng Lida, may pinagaling po siyang layman, ang pangalan ay Eneas, 8 years nang hindi nakakalakad, pinagaling niya po, and in Joppa, meron pong mga mananampalataya na pumunta from Joppa papunta ng Lida para sabihin kay Pedro na si Tabitha or si Dorcas, isang masipag na kababaihan, malamang sa malamang ay parte ito ng women's ministry, kung may women's ministry po nun. At kaya po natawag ngayon, may mga tinatawag na Dorcas ministry. Yun po yung paglilingkod, yung parang ano po yan, Martha ministry. Yung mga ganun po yung paglilingkod, pagsiservisyo. Kilala po siya ng bayan po nila, to the point na nag-effort po yung ibang mananampalataya, from Joppa pumunta silang Lida at sabihin kay Pedro na si Tabitha or si Dorcas ay namatay na. Pumunta po si Pedro sa Joppa at binuhay po sa kapangyarihan ng Panginoong Yesus si Tabitha. Nung nandun po sa Joppa, dito na po natapos yung Acts chapter 9. At ngayon po ay inintroduce ang isa na namang chapter, Acts chapter 10. At dalawa po ang karakter po dito, mga kapatid. Si Pedro at si Cornelius. Si Pedro at si Cornelius. At ipapakita ng Diyos kay Pedro na walang tinatangi ang Diyos pagdating sa kaligtasan. Wala po siyang kinikilingan, wala po siyang espesyal na tao na dapat lang yun yung maligtas, kundi lahat po, mga kapatid. Tignan po natin. This is the pivotal chapter in the book of Acts. Before Acts chapter 10, yung gospel po, it is mainly preached sa mga Jews, sa mga Hudyo, sa mga kababayan ni Jesus. Pero dito po, formal na binuksan ng Diyos yung pangaral ng salita para sa mga hintil. Pag sinabi po natin hintil, mga, kumbaga sa ating mga foreigner, in a superficial sense, mga kapatid, sa mababaw na salin. Pero pag sinabing hintil, pag ang Hudyo nagsabi, mga unclean, mga hindi malilinis, mga marumi, mga walang karapatan sa kaharian ng Diyos. Yun po yung meaning ng hintil sa kanila. So sila, yung pinili ng Diyos. Pero dito, ipapakita kay Pedro na sila din ay pinili ng Diyos. Si Pedro po, dito po sa kwento, hindi na po natin binasa yung buong Acts chapter 10, pero yun po yung pag-uusapan natin. Particularly, yung Acts chapter 10, verse 34 to 43. May isa pong lalaki, ang pangalan niya po ay Cornelius. He's a good man. Mabuti, mabait, tumutulong. Tingnan niyo nga po yung katabi niyo. Ayan, mabait yan eh. Tama po ba? Parang hindi sumasangayon yung iba. Mabuti po, mabait, tumutulong sa nangangailangan. Ito pong si Cornelius, isa po siyang Roman centurion. Ang equivalent po niyan ngayon, captain po yan. Kumbaga sa army or sa PNP, captain po siya. At meron po siyang 100 tauhan. Ganun po yung kanyang position and status and influence. Tapos, mabait pa. Tumutulong sa kapwa. Sumasamba sa Diyos, may takot sa Diyos.
Parang nasa kanya na po ang lahat. Tama po ba? Luke described him as a devout man. He is a devout man. May takot sa Diyos, marunong manalangin. Hindi lang marunong, a man of prayer. Ganun po yung description. Generous to the poor. Talagang mapagbigay po. And well respected by the Jews. Andun yung integrity niya. Integrity, position, status, yung morality niya, yung ethics niya. Kung titignan po natin, parang wala na siyang kailangan. Tama po ba? Parang wala na po siyang kailangan. Pero despite all these qualities, mga kapatid, si Cornelius ay hindi pa po ligtas. Hindi pa po siya ligtas. Nakita niyo po? Mabuting tao. May takot sa Diyos. Tumutulong sa kapwa. Maayos ang pamumuhay. Pero ang sabi ni Lucas, ang sabi ng Bible, hindi pa siya ligtas. Sa atin po, dami ng points yan, 10 points. 10 points. Sobra na, baka lumagpas na ng langit. May mga ganun po tayo, di ba mga biro? Baka lumagpas ka na ng langit yan, ha? Ito po, mukhang talagang swak po kung titingnan natin. Pero ang sabi ng Bible, hindi pa siya ligtas. Dahil may kulang pa. At sino po yun, mga kapatid? Si Jesus. Sabi po dito, nagkaroon, nung si Cornelius, ay bandang mga 3:00 daw po ng hapon ito nangyari. Nagkaroon po siya ng pangitain. At ang pangitain sa kanya ng anghel ay magsugo daw siya ng kanyang mga alagad at puntahan si Pedro, si Simon na nagalang Pedro sa Joppa o sa tirahan ni Simon na Simon the Tanner, ng balat ng hayop. At pinapunta nga ni Cornelio yung kanyang mga alagad sa Joppa. Sa Joppa po, nandun si Pedro, sa tirahan po ni Simon the Tanner. Nagkaroon din po ng vision si Simon. I-summarize ko na lang po kasi mahaba po yung nangyari. Nagkaroon din siya, nung umakyat po siya sa parang rooftop floor, sabi natin second floor, kasi yung mga bahay po noon, yung first floor, yung tirahan, yung second floor, nandun yung mga pinapatuyo nila, mga binibilad po nila. So, umakyat po siya doon para manalangin. At bago po siya manalangin, ay nagkaroon po siya ng vision. Ayan po. While Cornelius' servants were traveling, Peter was praying on a rooftop in Joppa. Nagutom po siya and he received a vision. Sa vision niya po, may isang malaking kumot na bumaba mula sa langit, kulay puti po ito. There's a large sheet coming down from heaven containing yung mga malilinis at maruruming mga hayop base sa katuruan ni Moises. Remember, nagugutom po siya. Ang tanong niya po dito, ano ang ibig sabihin ng pangitain na ito? Ang sabi ng Diyos sa kanya, rise, Peter, kill and eat, patayin mo at kumain ka. Pero sabi po ni Pedro, Lord, hindi po maaari yan kasi hindi po ako kumakain ng mga maruruming hayop. Yun po yung sinabi niya. And 3 times pong nangyari yung vision. Ngayon, pagkatapos po nun ng pangitain, iniisip niya kung ano yung ibig sabihin ng vision. Tungkol ba yun sa pagkain? Tungkol ba ito sa kakainin ko na clean or unclean? Sakto naman po, pagkatapos po nun, ay dumating yung mga tauhan po ni Cornelius, dumating po. And nung dumating yung mga tauhan ni Cornelius, sumama po siya sa mga tauhan nito at pumunta po sila sa Caesarea kung saan naroroon po si Cornelius. Habang sila po yung naglalakbay, sila Cornelius naman po, pine-prepare na po nila yung place na kung saan sila magagather. At ito po maganda kay Cornelius. Hindi lang po siya, kundi yung kanyang tahanan, nag-invite pa po. Nag-invite pa po ng mga tao para marinig yung sasabihin ni Pedro. Sabi po dito, nung nakita po ni Pedro si Cornelius, naunawaan niya po yung meaning ng pangitain. It is not about the food.
Hindi po dahil nagutom siya, yung vision ng Lord kainin mo na kahit marumi. Hindi po yun. Ang vision po nun ay nilinis ng Panginoon, maging yung mga sa tingin niya ay marumi po na mga hayop. Symbolically, wala pong partiality sa harapan ng Panginoon. At yun po yung gustong sabihin ni Jesus kay Pedro. Kaya, nung nangyari po yun, sinabi po dito in verse 28, God has shown me that I should not call any person common or unclean. Na hindi ko na dapat tawaging marumi ang sinuman. And he finally understood the vision was never mainly about food, it was about people. Ganun po prevalent. Yung tinatawag pong sabihin natin po ngayon yung word na racism. Yung cultural differences, yung religious differences po. And God was teaching him that the gospel was for every nation. Hindi lamang po sa mga Hudyo. Ano po matututunan natin doon? Good works cannot save. Si Cornelius, mabuting tao. Siguro po, kung ikukumpara sa atin, mas mabuti siya kaysa sa atin nung tayo po hindi pa na Kristiyano, mananampalataya. Pero hindi po yun sapat upang siya ay maligtas. Good works cannot save. And God prepares both the messenger and the hearer. Nakita niyo po, nangusap ang Diyos kay Pedro, nangusap ang anghel ng Diyos kay Cornelius. Parehas po silang prepare ng Diyos hanggang sa sila po ay nagkasama. And the gospel removes man-made barriers. Ang hirap po nito kay Pedro, mga kapatid. Mahirap po ito sa kanya dahil maaari siyang i-brand ng ibang tao, lalo na ng kapwa niya Hudyo, na siya po ay nakikisalo sa mga hintil. Kaya po, mga kapatid, ito pong tatlong spiritual truths na ating pong pag-aaralan sa umaga pong ito ay nagpapakita kung paano pong tinanggal ng Diyos ang bawat barrier para po magkaroon ng unity in Christ. Alam niyo po mga kapatid, ang tawag po natin kay Paul, the Apostle, is the Apostle to the Gentiles. Pero hindi po si Pablo ang nagbukas ng pintuan sa mga hentil. Sino po yun? Si Pedro po. Sa pamamagitan po ni Cornelius. Kaya pag tinanong po ulit dyan, nagkaroon tayo ng activity sa Sunday class. Nung nakaraan po, medyo intense po yung laban May masasagot po tayo kasi nakakalito po, di ba? Sino yung apostle to the Gentiles? Si Paul, di ba? Tapos, sino ang nagbukas? Si Paul po ba? Hindi, si Pedro po. Ayan, may na po tayo. Una po, God removed every barrier. Tinanggal ng Diyos ang bawat hadlang, bawat bakod. At nagsalita si Pedro, ngayon ko lubusang naunawaan na walang itinatangi ang Diyos. Nalulugod siya sa sino mang may takot sa kanya at gumagawa ng matuwid kahit taga saan mang bansa. Tandaan po natin, God does not measure a person's worth by race, status, or background. Wala po siyang itinatangi. Tayo po, pagka nag-share, namimili pa. Parang hindi ito tatanggap. May ganun po tayo Ayoko itong sharean. Galit ako dyan Naku po. Patay tayo dyan. Marami po tayong excuses, mga kapatid. Sa time ni Pedro, ang excuses niya po, ibang nationality niyan, ibang race niyan. Kumbaga, during that time, hentil yan, Samaritano yan, marumi yan. Bakit ko yan? Bakit ko i-share si Jesus? Pinakita sa kanya yung vision, the sheet of clean and unclean. At ipinakita sa kanya that the gospel is for every nation. Sometimes, mga kapatid, we unconsciously place barriers where God has opened doors. Binibigyan ka na pala ng go signal ni Lord na i-share mo yung gospel
Hindi mo ginagawa. Sometimes consciously. Pero most of the times, unconsciously, mga kapatid, kinakatok ka na ni Lord, i-share mo na ako. Pero hindi pa rin natin ginagawa. Bakit? Meron tayong excuses. That person will never believe, ay, kahit i-share ko sa Lord dyan, hindi naman maniniwala yan. O kaya naman, sa sobrang galit po natin sa taong yun, sobrang makasalanan yan, hayaan mo na yan. O sabihin natin na iba sila, ibang-iba talaga sila, bakit ko i-share ang gospel? Pero mga kapatid, ito po ang lagi nating tandaan. Ang tugon po sana natin, if God showed us grace, kung tayo po pinakitaan ng Lord ng habag at biyaya, sino po tayo para ipagkait yung biyaya at habag na yon sa ibang tao? Amen? Amen. Kaya next time na mag-share po tayo ng gospel, i-all out na po natin. Sabihin nyo nga po sa katabi mo, i-all out mo na. I-all out na po natin. Kaya po next month, challenge po yan. Amen? Na magdala po tayo sa Panginoon. Our responsibility is simply to proclaim it. Pero ang reasons natin, ay baka kasi hindi tumanggap yan eh. Mas magaling pa po ba tayo sa Panginoon? Mas marunong pa po ba tayo sa Panginoon? Ang ating pong role ay maghasik lang. Mag-share. Hindi para tignan pa kung sinong tatanggap o hindi. Hindi po natin role yun. Role po yun ng banal na Espiritu. Na i-convict po sila. Pangalawa po, God revealed the only Savior. Tinanggal ng Diyos yung barriers at ipinakita niya yung tanging tagapagligtas. At ipinakita dito na kahit si Cornelius ay sobrang bait, sobrang matulungin, sobrang mapagbigay, pero kung walang Jesus sa buhay niya, mapupunta pa rin siya sa dagat-dagat ng apoy ng impyerno. And that is the reality, mga kapatid. Kapag kami nakita ka, ang bait naman nito, wag po tayong huminto lang doon. Tanungin natin kung may Kristo na siya sa buhay niya. Dahil hindi lang pwedeng mabait lang po tayo. Ibinigay ng Diyos ang kanyang salita sa mga Israelita. Ipinahayag niya sa kanila ang magandang balita ng kapayapaan sa pamamagitan ni Jesucristo na siyang Panginoon ng lahat. In verse 37, alam niyong ang pangyayaring naganap sa buong lupain ng mga Hudyo, nagsimula sa Galilea. Alam niyo ang tungkol kay Jesus na taga Nazaret. Alam din nyo na pumunta siya sa iba't ibang dako. Saksi kami sa lahat ng ginawa niya. Siya'y pinatay, and this is the gospel, mga kapatid. Verse 39. Kung hindi pa po natin alam yung gospel, this is the gospel. Siya'y pinatay nila, siya ay ipinako nila sa krus. Ngunit siya'y muling binuhay ng Diyos sa ikatlong araw at hinayaang ipakita ang sarili, hindi sa lahat ng tao, kundi sa amin, na mga pinili ng Diyos, bilang mga saksi na nakasama niyang kumain at uminom pagkatapos na siya ay muling mabuhay. That is the gospel. Siya ay pinatay, siya ay namatay, siya ay nagdusa, at siya ay muling nabuhay, mga kapatid. The center of the gospel is not acceptance. It is about Jesus Christ. At ang sentro po ng bawat church ay ang Panginoong Yesus. Tandaan po natin yan. Tayo po ay pupunta sa FCC, tayo po ay pupunta sa church. Dahil kanino po? Dahil kay Jesus. Amen? Amen. Hindi dahil sa kung sino mang leader, sa kung sino mang pastor, o dahil nandun yung nililigawan mo, dahil nandun yung matalik mong kaibigan, dahil nandun yung mga kasama mo sa Bible study, yes, okay yun. Maganda yung fellowship with one another. Pero the supreme, the ultimate, na ating pong reason kung bakit tayo pupunta ay dahil kay Jesus. Kung bakit natin ginagawa mga bagay ay dahil kay Jesus. Kung bakit tayo mag-share ng gospel dahil kay Jesus. And all for the glory of the Lord.
Colossians 3:17, Colossians 3:23, para po sa ating Panginoon. The gospel is about Jesus Christ. He was anointed by the Holy Spirit, was baptized. He did good things, miraculous things, healing the sick. And then, He was crucified. Kung isa-summarize po natin yan, yan po yung gospel eh. Was crucified on that cross, but on the third day, He rose. God raised Him. And He appeared to chosen witnesses, the disciples, at sa mga iba pa po, katulad ni Saul, dun sa road to Damascus. Tandaan po natin, Jesus truly lived. Even atheists, even historicists, mga kapatid, nagpapatunay, hindi mga Kristiyano po ito, hindi mananampalataya, nagpapatunay, mga kapatid, na mayroong Jesus na nag-exist sa history ng humanity. Amen. He truly lived. He truly died. Kung mapapanood nyo po or mababasa yung book na The Case for Christ, and He truly rose. Dapat na doon po nakaangkla yung ating pananampalataya, mga kapatid. Let us keep Christ at the center of every conversation. Nung si Peter po pumunta doon sa bahay ni Cornelius, si Cornelius po lumuhod eh. Kasi nakita niya na mas mataas ang authority ni Peter sa kanya. Si Cornelius po ay sundalo. He is a Roman centurion. Kapitan po siya. Pero nung nakita niya si Pedro, in his instinct, mas mataas to kaysa sa akin. Pag sundalo po, kapag nakita niyang may mas mataas sa kanya na high-ranking official, ano pong ginagawa? Sumasaludo po, di ba? Tapos ano pong ginagawa? Hinihintay niya po munang bumaba yung kamay ng high-ranking official bago niya ibaba yung kamay niya. It is a sign of respect. Siya po ay lumuhod as a sign of respect doon kay Pedro, pero nirebuke po kagad siya ni Pedro. Bakit? Ito po yung binibida ni Pedro si Christ. Sino po bang bida sa buhay po natin, mga kapatid? Siyempre po, si Jesus. Amen? Alam niyo po, ang pulpitong ito ay para lamang sa pagpapahayag ng kabutihan at pagmamahal ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Amen. Kapag hindi na po si Jesus ang pinipreach, kapag hindi na po si Jesus ang sentro ng preaching, ng message, ng buhay ng isang Kristiyano, hindi na po yun Kristiyano. Sa totoo lang. Kaya nga po, I realize, mga kapatid, as I go dito po sa pag-aaral ng Book of Acts, that even those who are inside the church need to be reminded of the gospel of the Lord. Kasi maaaring meron pa po sa atin ditong hindi paligtas. Sa totoo lang po, mga kapatid. So, from time to time, we need to be reminded of the gospel of Jesus Christ. And Jesus Christ should be the center of our lives. Kapag ka hindi si Lord ang sentro ng buhay natin, madali kang mabe-burnout. Madali kang mapapagod. Madali kang mag-quit. Amen? Sa totoo lang po. Pero pag si Jesus, ang sentro ng buhay mo, Lord, kahit mahirap, Lord, kahit na may pagsubok, thank you. I praise you. Praise the Lord. Amen po? Kasi si Jesus yung sentro At si Pedro po, nung pumasok siya doon, nung pinahayag niya, hindi niya pinahayag yung kanyang sarili. Hindi niya pinahayag yung kanyang experiences. Ang ipinahayag niya, si Jesus ay naghirap, namatay at muling nabuhay at meron tayong oportunidad na magkaroon ng buhay na walang hanggan sa ating pagtanggap sa Panginoong Jesus. Yun po yung pinahayag niya. Hindi yung kanyang sarili. He preached Christ. Kapag sinabi po natin He preached Christ, reserve lang yan para sa mga pastor, para sa mga nasa pulpito. Hindi po. Even in our lives, mga kapatid, ang buhay po ba natin ay sumisigaw at nakikita na may Kristo tayo sa buhay natin? May liwanag?
O yung liwanag po natin, paandap-andap, papatay-patay. Huwag naman po sana yung ilaw natin, parang Christmas lights po, no? Talagang kumukuti-kuti tap. Maganda po yun sa mata, pero hindi po yung maganda sa paningin ng Lord. Dapat lagi nakabukas. Tama po? Yung ating ilaw. Alam niyo po, meron pong 4 na chaplain. Yan, 4 na chaplain sa Amerika. Itong 4 na chaplain na ito. They were in the army noong World War II. Nung sila po ay nasa USAT, yung US Army Transport na ship na na barko, sila po ay naglalayag. Nang may dumating pong isang German submarine, tinorpedo po yung kanilang barko. Ngayon, nung tinorpedo po yung barko na yon, 900 po yung laman ng mga sundalo at sila pong 4 ay chaplain. Pag sinabi po natin chaplain, sila po yung nangangalaga din ng spirituality ng mga sundalo during the war effort, nung wartime, dahil kailangan din i-boost yung kanilang spirituality, yung kanilang moral, para po hindi sila ma-down, ganito ganyan, at ma-assure sila dun sa salvation na meron sila, kasi anytime po pwede po silang mamatay. So nung sila po ay naglalayag, may German submarine, tinorpedo yung barko po ay nag-slant, malapit na pong lumubog. So pinapakalma po ng mga chaplain po na ito yung mga sundalo, at sila po ay binabasahan po nila ng Bible, pinapakalma po. Sila po yung nagsuot ng life vest po nila. Tinutulungan po nila makapunta sa lifeboat. Pero, nung meron pong 4 na mga kalalakihan, mas bata po sa kanila, umiiyak. Itong 4 po nito, nagsasabi, parang mamatay na kami. Parang hindi na namin kaya, nakita po nila. Alam niyo po ginawa nila? Nung 4 na chaplain po na ito, binigay po nila yung life vest po nila sa 4 na yun. At tinayaan po nilang makasakay sa lifeboat. At nung tinignan ko po yung chaplain po na ito, magkakaiba po sila ng denomination. At halos magkakaiba rin ng religion. Meron pong Methodist, meron po ditong Catholic, may Reformed. Iba-iba po eh. Pero isa lang po yung response nila. Even dun sa time na yon, to preach Christ, to share the Lord. At nung paalis na po, yung mga binigyan po nila ng jacket, ng life vest, nakita po ng mga sundalong yun, magkakaano po sila, kapit-bisig, habang sila po ay umaawit, habang lumulubog po yung barko. At sila pong lahat ay namatay. Pero yung legasiya po na iniwan po nila, it live on. They preach Christ. In their final moments, very ugly po yung nangyari this time. 900 po yung pasahero, ang nakaligtas po 200 lang. Pero sa 200 na yun, may 4 na tao, na sundalo, na hindi makakalimutan yung ginawa ng 4 na chaplain na yun. And during that time, hindi pa po nagagawa yung tinatawag na Medal of Honor or Medal of Valor na binibigay. Kaya hindi sila nabigyan. Pero later on, kinomemorate po sila ng USA at tinawag po yun na 4 Chaplains Day. February 3, 1943. Ano pong gusto sabihin sa atin nito? That even in their, sabihin nating pinakamadilim na sitwasyon ng buhay po nila, they speak Christ. Nawa po sa atin din, mga kapatid, even though we are traveling, even though we are walking, sabi nga, valley of the shadow of death, mga kapatid, sabi ng Psalm 23, let our lives speak Christ. Nawa po yung buhay natin ang sinisigaw si Kristo. Amen? Amen. And lastly, mga kapatid, number 3, God offers forgiveness to every believers. Ay, ito na po talaga yun. Ito yung pinakamahirap sa mga Kristiyano po no? Pag na-word na yung salitang forgiveness, ang dami nang nagtataas ang kilay Amen?
Kung di nagtataas ang kilay, may mga lumilingon na eh. O wag po kayong lilingon ngayon, mahalata. God offers forgiveness to every believers. Siya ang tinutukoy ng mga propeta ng kanilang ipahayag na ang bawat sumasampalataya sa Kanya ay tatanggap ng, ano po? Ano po ulit? Kapatawaran sa kanilang mga kasalanan sa pamamagitan ng Kanyang pangalan. Ang balita ng kapayapaan sa pamamagitan ni Jesucristo na Siyang Panginoon ng lahat. Jesus is both Savior and Judge, and mercy comes before judgment. This is the time of mercy. Hanggat marami po tayo, marami pang time, mga kapatid, share the gospel. The warning. Jesus is both the Savior and the Judge. He's the Savior of our souls. Pero darating ang time, the day of the Lord, mga kapatid, that He will be our Judge. At nawa po bago po dumating ang oras po na yun, nawa tinanggap na natin ang Panginoong Hesus at na-share na rin po natin siya sa iba. Gaano po tayo ka-prepared sa pagdating ng Panginoon? Kung darating po ngayong araw ang Panginoon, kung darating po ngayong araw, ikaw ba yung taong magugulat? Taong magre-repent? If Christ will come today, how prepared are we? He is Jesus Christ, the one who will judge the living and the dead. Everyone, every person will one day stands before Him. Tatayo po tayo sa harapan ng Panginoon. At meron po tayong pagsusulit sa Panginoon. Alam niya po lahat ng ginawa po natin. May times sa sinabi ng Panginoon sa'yo, i-share mo ko, hindi natin sinira. Alam niya po yun, mga kapatid. May time na dapat gawin po natin isang bagay pero di natin ginawa. Dahil nahiya tayo, natakot tayo, alam po ng Panginoon yun. Darating po yung pagsusulit natin. Si Pedro po, kinongclude niya yun, both warning and invitation. Invitation na ready, available, and free ang salvation ni Jesus Christ. It is free. Every person will one day stand before Him. Notice the word, mga kapatid, everyone. Everyone. Hindi lang Hudyo, hindi lang hentil, hindi mayaman, hindi mahirap, o anumang status. Everyone. Forgiveness sa harapan ng Panginoon is not earned. Hindi po yan. Hindi nga po yung nabibili. Libre po yung ibinigay. Libre din po natin ibigay sa ibang tao. Pag forgiveness, hindi, kailangan muna, gawin niya to. Kailangan muna lumuhod siya sa aking harapan. At halika ng aking sandalyas bago ko siya patawarin. Ang dami po nating condition para lang patawarin yung ibang tao. Pero ang Panginoon, forgiveness is not earned. It is received through Christ alone. And this is the climax of Acts chapter 10. Ang tanong po, talaga bang pinagkatiwalaan mo na ang Panginoong Hesus sa iyong buhay? Have you personally trusted Christ? Not religion, not good works, not your family background, hindi dahil nasa isa kang Kristiyanong pamilya. Christ alone, mga kapatid. At bilang pagtatapos, thank you Lord, pagtatapos. Closing challenge, mga kapatid. Alam ko pong naglalaban po yung inyo pong mga yung inyo pong mga, sabi nga po, flesh and spirit, di ba? Dahil malamig po. This week, mga kapatid, ask yourself 2 questions. Napakaseryoso po ng topic po natin sa umagang ito. Is there anyone I have assumed is beyond God's grace? Meron bang mga tao sa buhay natin na minsan na natin sinabi, ay, hindi na yan maliligtas ng Panginoon. Hindi na yan magbabago. Yun na lang po yung word na hindi na yan magbabago, hayaan mo na yan. Meron po ba? And number 2, mga kapatid, who is God calling me to share the gospel with this week?
Sino po yung ini-instill ng Lord sa heart mo na sharean mo ngayong week? Meron po ba? Meron? Salamat po sa mga sumagot ng meron. Meron po? Ito po ang challenge. This coming August, dapat makita po natin yan dito sa loob ng church. Amen? Maisama po natin. Amen. Amen? That is a challenge, mga kapatid. Kung meron sa mga sumagot po ng meron. Naka-record po kayo. Because the same God, mga kapatid, who opened the door to Cornelius is still opening doors today. Our calling is not to decide who is worthy, kung sinong pinili, kung sinong mahalaga sa paningin ng Diyos. It is to faithfully walk through those doors with the gospel of Jesus Christ.